Lumipat ang eksena sa isang tolda, kung saan abala si Sean sa pagtatanong sa isang lalaking nakagapos sa upuan. Nagsimula siya sa pagtatanong sa pangalan ng lalaki at binanggit na nabalitaan niyang may alam ito tungkol sa nawawalang kayamanan. Ang lalaki, na nagpakilalang si Joe, ay hindi direktang sumagot. Sa halip, tinanong niya kung si Sean ba ang namamahala sa lugar na ito, na idiniin niyang hindi niya tinutukoy ang lokal na Panginoon, kundi ang pinuno ng mga puwersa ng Grey Castle. Tumaas ang isang kilay ni Sean at tinanong kung mahalaga ba iyon. Ihinilig ni Joe ang kanyang ulo at iginiit na mahalaga iyon dahil kung hindi, walang saysay ang kanyang pagsasalita. Tinanggap ito ng mahinahon, at kalmadong nagpakilala si Sean, na nagpahayag na siya ang kapitan ng Royal Guard ni Haring Roland Wimbledon at ang pinuno ng Grey Castle Exploration Team. Tapos na ang mga formalidad, iminungkahi niyang magsimula ng magsalita si Joe. Naunawaan ni Joe na kung nakarating sila hanggang sa Cage Mountain, tiyak na narito sila para sa Cursed Temple. Ibinunyag niya na ang sacrificial cube na hinahanap nila ay kasalukuyang nasa kamay ni Count Lorenzo. Hindi maiwasan ni Sean na medyo magulat at tinanong kung nakita na ba ito ni Joe ng personal. Inamin ni Joe na hindi pa, ngunit ipinaliwanag niya na para sa sinumang konektado sa simbahan, hindi ito eksaktong lihim. Tila, nagyabang si Lorenzo tungkol sa pagkuha ng kayamanan ng simbahan mula sa Wolfheart nang isumite niya ang kanyang ulat, na tinitiyak na alam ito ng bawat nakatataas, bagamat kakaiba na hindi ito nabanggit sa Hermes mismo. Kinamot ni Sean ang kanyang baba at naisip niyang may katuturan kung ang kayamanan ay napunta sa Wolfheart sa nakalipas na siglo, at pagkatapos ay kung paano ito muling nakuha ng simbahan. Gayunpaman, ang bumabagabag sa kanya ay kung bakit kailangan pa itong sabihin ni Joe sa kanya. Tutal, ang pagbebenta ng ganitong uri ng impormasyon sa ibang maharlika ay hindi naman talaga mawawalan ng halaga. Sandaling natahimik si Joe, pagkatapos ay maingat na nagtanong kung narinig na ba ni Sean ang tungkol sa God Punishment Army. Nagkibit-balikat si Sean at sumagot na siyempre, idinagdag pa niyang sila ang ipinagmamalaking lihim na puwersa ng simbahan, bagamat pabiro niyang sinabi na tila hindi naman sila ganoon kalakas matapos silang durugan ng unang hukbo ng kanyang kamahalan sa Coldwind Ridge. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Joe na si Lorenzo pa rin ang kumukontrol sa ilan sa mga mandirigmang ito, at maliban sa hari ng Grey Castle, walang sinuman ang maglalakas loob na kumilos laban sa kanila. Medyo nagulat si Sean dahil akala niya tuluyan ng nolipol ang God Punishment Army kaya agad niyang tinanong kung ilan pa ang natitira. Nagatubili muna si Joe, sinasabing 10, pagkatapos ay itinama ang sarili sa 5, ngunit sa huli, bamulong na lang siya na hindi na dapat ito masyadong marami. Naniwala si Sean na kahit 5 mandirigmang iyon ay magiging isang seryosong banta pa rin kung susubukan nilang salakayin ang kastilyo. Pagkatapos ay tumalikod siya at tinanong kay Joe kung ano ba talaga ang gusto niyang kapalit ng impormasyong ito. Ipinahayag ni Joe na ang gusto lang niya ay manatiling buhay. Ipinaliwanag niya na hindi na kayang pantayan ng simbahan ang lakas ng Grey Castle, ngunit ang mga tagasunod nito ay hindi sumusuko. Ibinunyag niya na si Lorenzo ay nangangarap pa ring makuha ang Grey Castle, at nag-aalala siya na maaaring may mga especially iyan ang nakapasok sa kanilang hanay. Inamin ni Joe na ayaw niyang madamay sa kanila. Sa huli, kinakabahang nagtanong siya kung ang pagbibigay ng impormasyong ito ay maaaring magdulot sa kanya ng ganap na kapatawaran mula sa hari ng Grey Castle. Samandal si Sean sa mesa habang sa kaloob-looban niya ay iniisip niya. Kung ginagawa ba talaga ni Joe ang lahat ng ito para lang iligtas ang sarili? Pagkatapos ng ilang sandali, ipinahayag niya na si Joe ay ipapadala sa Neverwinter. Kumurap si Joe, hindi maintindihan kung bakit kailangan niyang pumunta roon. Ipinaliwanag ni Sean na wala siyang awtoridad na patawarin siya ng direkta, ni hindi niya basta-basta itatapon ang isang taong piniling tumalikod sa maling landas. Iminungkahi niya na ang pagpapadala kay Joe sa Neverwinter ang magiging pinakaligtas na pagpipilian para sa lahat. Sinubukan ni Sean na pagaanan ang kanyang nerbiyos, sinasabi sa kanya na bagamat maaaring mahaba ang biyahe, at kailangan niyang manatili sa ilalim ng bantay hanggang sa makumpirma ang lahat. Sa sandaling matapos ito, hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa paghabol sa kanya ng simbahan. Idinagdag pa niya ng may ngiti na kung swerte siya, maaaring may isang magandang gantimpala na naghihintay sa kanya sa dulo ng lahat. Ngunit habang mas nakikinig si Joe, mas lalo siyang nababalisa.
Nagsimula siyang magpanik at nakiusap kay Sean na huwag siyang ipadala sa Neverwinter. Sa desperadong pagtatangkang tumayo, nakalimutan niyang nakagapos siya sa upuan at sa halip ay bumagsak siya sa sahig. Pinapanood ito, nagsimulang magduda si Sean kung ang kaligtasan lang ba talaga ang tanging layunin ni Joe mula sa simula. Pagkatapos, sa isang garalgal na boses, nagmakaawa si Joe kay Sean na iligtas si Farina, na iginiit na wala ng oras. Gayunpaman, matapos malaman ang tunay na intensyon ni Joe, hindi pa rin niya alam kung sino si Farina o kung bakit sinasabi niyang nauubos na ang oras. Gayunpaman, hindi siya nawalan ng kontrol. Sa halip, ngumiti siya at iminungkahi na sa wakas ay umupo na sila at magkaroon ng maayos na usapan. Lumipat ang eksena sa isang pribadong tahanan, kung saan nakaupo ang Katie-wala ni Lorenzo sa tapat ng isang taong nagtitinda ng mga halamang gamot. Inihagis niya ang isang maliit na supot sa lupa at sinabi sa lalaki na mayroong 20 gintong barya doon. Kung may sasabihin siyang kapaki-pakinabang tungkol sa mga taga Grey Castle o sa mangkukulam na may kakaibang piraso ng barya, mapupunta sa kanya ang supot. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, biglang bumukas ang pinto ng may malakas na kalabog. Kumislap ang gulat sa mukha ng Katie-wala habang bumaha sa bahay ang mga armadong lalaki. Habang itinutulak ang Katie-wala sa lupa, sumigaw siya sa takot na siya ay isang lehitimong mangangalakal lamang at nakiusap na huwag siyang pretuhin ng ganito. Mabilis niyang idinagdag na kung pera ang habol nila, handa siyang makipagtulungan. Ngunit hindi pa man niya natatapos ang pangungusap ay itinulak na siya ng mas malakas sa sahig. Isang malamig na boses ang nagpahayag na pinaghihinalaan ng Panginoon ng Thorntown na ang kanilang caravan ng kalakalan ay nagtatago ng mga takas mula sa simbahan, at dahil dito, sila ay nasa ilalim na ng agarang investigasyon. Kung mayroon pa siyang ibang sasabihin, iminungkahi ng boses, na dapat niyang itago iyon para sa Panginoon mismo. Samantala, sa mga pantalan, nakatayo si Thunder na nakatanaw sa masigla at abalang karamihan, nakadarama ng isang bihirang uri ng nostalgia. Hindi niya maiwasang isipin na matagal na ring panahon mula nang maging ganito kasigla ang Twin Dragon Island. Si Margaret, na nakatayo sa tabi niya na may ngiti, ay nagmungkahi na hindi lang dito, kundi ang buong fjord ay nabuhayan dahil sa balitang dala niya. Ang dating ganap na napapabayaang ruta ng kalakalan ay naging pinakamainit na sentro ng atensyon. Tumawa si Thunder, iniisip na dahil sa wakas ay nagiging matatag at ligtas na ang mga bagay-bagay, ang bagong henerasyon ay maaaring magkaroon ng pagkakataong humalili. Pinag-isipan niya na magandang panahon para ipanganak na. Naniniwalang hanggat may nakikitang kakaiba ang mga explorer sa Endless Cape, gaano man kaliit, maaari nilang ipagpalit ito sa mga gantimpala mula kay Haring Roland mismo. Naniniwala si Thunder na ang kanyang kamahalan ay palaging may talento sa pagbaligtad ng mundo sa pinakamahusay na posibleng paraan. Gayunpaman, iniisip niya na wala sa mga ito ang mangyayari kung wala si Margaret. Kung hindi niya pinamahalaan ang guild sa kanyang pagkawala, walang paraan na lubusan niyang maibuhos ang kanyang sarili sa sunod-sunod na ekspedisyon. Inamin ni Thunder sa sarili niya na bukod sa pakikipagsapalaran, wala talaga siyang maraming talento at hindi siya disenteng ama. Sa loob ng maraming taon, lahat ng magulong responsibilidad ay napunta sa balikat ni Margaret, at pakiramdam niya ay malaki ang utang na loob niya sa kanya. Marahang ipinatong ni Margaret ang kanyang kamay sa kamay niya at ipinaalala sa kanya na ginawa niya ang lahat ng kusang loob. Tutal, iniisip niya, kung may isang taong pipiliing magbigay ng hindi humihingi ng kapalit, medyo nakakasira ng mood na pag-usapan pa ang pagkakautang sa kanila. At saka, dahil may isa pang paglalakbay na naghihintay, marahil mas mabuting ipagpaliban na muna ang mabibigat na usapang ito. Mahigpit na hinawakan ni Thunder ang kanyang kamay, nakatingin lamang sa kanya na parang gustong sabihin ang lahat ng hindi niya masabi. Bago pa man siya makapagsalita, hinailan ni Margaret ang kanyang kamay pabalik ng may mapaglarong ngiti at iminungkahi na ang pagsasabing wala siyang gustong anuman ay hindi naman lubos na totoo dahil mayroon pa rin siyang ilang bagay na gusto. Tinukso niya siya sa pamamagitan ng kindat, sinasabi sa kanya na maaari na lang niyang isipin na mayroon siyang sariling mga motibo, kaya hindi na niya kailangang makonsensya. Ngumiti si Thunder at magsasalita na sana, nang sumigaw ang isang tripulante mula sa ibaba. Sinasabi sa kanya na handa na ang mga caravan at naghihintay sa kanyang mga utos. Sumulyap si Thunder sa ibaba at sumagot na pupunta na siya roon. Nagbuntong hininga,
sinabi niya kay Margaret na oras na para umalis. Si Margaret ay ngumingiti at tumatango lamang, hinihikayat siyang umalis at gawin ang pinakamahusay niyang ginagawa. Habang pinagmamasdan niya ito, tahimik niyang idinagdag na katulad ng sinabi ng kanyang kamahalan na oras na para tumungo sa bagong mundo. Ang eksena ay lumipat sa Grey Castle, kung saan nakaupo si Roland sa kanyang mesa, nakikinig sa ulat sa telepono. Tulad ng inaasahan niya, ang mga demonyo ay naglunsad ng ilang pag-atake ng sabotahe laban sa mga Riles. Ngunit si Leaf, sa kabilang dulo, ay kalmadong nagpaliwanag na ang pinsala sa mga linya ng supply ay minimal lamang. Kung walang mga demonyong gagamba, sabi niya, ang kaaway ay maaari lamang bumaba gamit ang parachute malapit sa mga Riles, subukang itulak ang mga Riles sa pwesto sa pamamagitan ng puwersa at tumakas bago dumating ang armadong tren. Bahagyang sumando si Roland, iniisip na talagang malaking tulong ang mga armadong tren. Tinanong niya kung mayroon bang anumang senyales na ang mga demonyo ay naglulunsad ng isang malaking pag-atake. Mas naging seryoso ang tono ni Leaf at ibinalita na personal na sinusuri ni Lady Sylvie ang mga mahahalagang punto sa kahabaan ng mga Riles sa loob ng ilang oras araw-araw, kung minsan ay nagmamanman pa gamit ang arko ni Mag-o ang eroplanong Sigol. Sa ngayon, nananatiling ligtas ang lahat. Nang marinig iyon, humajijek si Roland, nang aasar na pagkatapos niyang gumugol ng maraming oras kasama sina Axe at Edith, maging ang paraan ng pananalita ni Leaf ay nagsimula ng lumambot. Pareho silang magsalita at iminungkahi niyang hindi niya kailangang gayahin ang kanilang pagiging direkta. Nang marinig ito ni Leaf, medyo nahihiya, mahinang sumang-ayon. Gayunpaman, hindi pa rin nagpapabeya si Roland. Iniisip niya na hindi lamang basta-basta uupo ang mga demonyo habang pinagbabantaan ng mga tao ang kanilang kuta sa matabang lupa. Ipinaalala niya sa lahat na manatiling alerto at huwag bigyan ng kaaway kahit maliit na pagkakataon. Pagkatapos ibaba ang telepono, iniabot ni Nightingale kay Roland ang isang pulse heiress na may dalang sulat. Habang binabasa ito ni Roland, agad niyang napagtanto na ipinadala ito mula sa Thorntown sa kaharian. Nagtataka, tinanong niya si Nightingale kung kailan niya ito natanggap. Ipinaliwanag ni Nightingale na inihatid ito ni Honey mga 10 minuto na ang nakalipas. Ngunit dahil nasa tawag si Roland noong panahong iyon, nagpasya siyang huwag siyang abalahin. Bahagyang sumando si Roland, iniisip sa sarili kung gaano kakaiba na hindi niya kailanman naisip na darating ang araw na maging ang simbahan ay hihingi ng tulong mula sa Grey Castle. Lumapit si Nightingale at tinanong kung ito ba ay tungkol sa mga taong simbahan na nag-iwan ng mga ulilang iyon sa monasteryo ng banal na lungsod. Iniabot ni Roland sa kanya ang sulat na nagmumungkahi na kung totoo ang impormasyon sa loob, kung gayon ang simbahan ay halos tuluyan ng bumagsak. Kinuha ang sulat, tinanong ni Nightingale kung ano ang plano niyang gawin pagkatapos. Inisip ni Roland na dahil nagpadala na ang Katie wala ng mga taong maghahanap at alam na ang lokasyon ng kayamanan, naisip niya na oras na lamang bago nila kailangang magpadala ng isang tao sa Wolfheart. Binanggit din niya na kung ang sacrificial cube ay maaaring tumugon sa condensed high-purity uranium, kung gayon ang mga Muriel na dati nilang inakalang kathang-isip lamang ay maaaring totoo, ngunit anuman ang layunin nito, matatag na naniniwala si Roland na dapat itong manatili sa ilalim ng Neverwinter. Tungkol kay Farina, iniisip ni Roland na walang masama sa pagbabalik sa kanya kasama si Joe. Bahagyang ngumiti si Nightingale, na sinasabing parang eksaktong bagay na gagawin niya iyon. Nagulat si Roland dahil inakala niyang maaaring hindi sang-ayon si Nightingale. Isinasaalang-alang kung gaano kalupit ang pag-uusig ng simbahan sa mga mangkukulam noon. Ngunit ipinaliwanag ni Nightingale na minsan niyang kinamuhian ang simbahan at maging, sa isang panahon, kinamuhian ang sangkatauhan mismo. Gayunpaman, pagkatapos malaman ang tunay na pinagmulan ng simbahan at ang mga lihim na nakatago sa likod nito, inamin niya na mahirap nang kumapit sa galit na iyon. Itinuro niya na ang mga mangkukulam at ang mga taong lumikha ng simbahan ay matagal nang wala. Kahit na gusto niyang maghayganti, wala nang malinaw na target na hahabulin. Lalong nagulat si Roland sa ideya na si Nightingale ay dating kinamuhian ng sangkatauhan. Ngumiti ng mapakla si Nightingale at sinabing kakaiba kung hindi niya ginawa iyon. Tutal, hindi niya piniling gisingin ang kanyang mga kapangyarihan, at wala siyang ginawang masama. Gayunpaman, itinuring siyang parang demonyo at hinabol na parang hayop. Bumantong hininga siya, inamin na kung ipinilit ng mga tao na ituring siyang isang itinakwil,
minsan niyang naisip kung bakit pa niya kailangang ituring sila bilang kanyang sariling uri. Ipinaliwanag niya na hindi lamang siya ang nag-iisip ng ganito, at marahil ito ay isang pakiramdam na maraming mangkukulam ang naranasan sa ilang punto. Humajijek si Roland at itinuro na ito siguro ang dahilan kung bakit, noong una silang magkita, nagpakita siya sa kanyang silid tulugan na may dalang punyal. Doon, bumunghalat ng tawa si Nightingale, na nanguuyam na medyo nagpigil pa siya noong panahong iyon. Dahan-daang lumalapit sa kanya, tahimik niyang ibinulalas na habang ang pagkamuhi sa mga tao ay hindi naman gaanong masama noon, gayunpaman, ang kanyang pagkamuhi sa mga maharlika ay tunay. Kung hindi siya itinapon ng tadhana sa kanyang mga kamay noong araw na iyon, inamin niya na hindi siya kailanman magkakaroon ng pasensya na umupo at makipag-usap. Marahan niyang tinanong si Roland kung naaalala pa niya ang kanyang dating titulo. Siyempre, naaalala ng ating bida na ang kanyang titulo ay Shadow Assassin, ang multo na dating nagpapanginig sa bawat maharlika sa lumang kabisera sa likod ng saradong pinto. Inamin ni Nightingale na karamihan sa kanyang pag-uugali noong una silang magkita ay isang pagkukunwari. Ipinaliwanag niya na kung mapipilit niya si Roland na ihayag ang anumang kapintasan sa kanyang pagkatao, makakatulong sana ito kay Anna na tunay na maunawaan kung ano talaga ang mga maharlika. Ngumiti siya at sinabing sayang at hindi iyon ang nangyari. Tumawa si Roland, sinasabing mukhang talagang maswerte siya noon. Ipinagpatuloy ni Nightingale na kapag puno ng galit ang puso ng isang tao, madaling mahulog sa mga sukdulan, ngunit agad niyang natanto na may mga naiiba kahit sa mga maharlika, mga taong tulad ni Roland halimbawa. Iyon ang dahilan, dagdag niya. Nagpasya siyang baka sulit na subukang magtiwala muli. Medyo alang-alang tanong ni Roland kung dapat ba siyang magpasalamat sa pagkilala. Ngumiti lamang si Nightingale at sinabing walang anuman. Ipinagpatuloy niya, ipinaliwanag na sa paglipas ng panahon, pagkatapos makilala ang iba tulad ng mga dalisay at maging ang makatagpo ang isang tulad ni Zero, lahat ng kanyang luma at hindi pa matandang ideya ay dahan-daang nawala. Tahimik na iniisip ni Roland na hindi rin naging madali para kay Nightingale ito. Napansin ang bahagyang pagbaba ng kanyang kalooban, lumapit si Nightingale at marahan niyang ipinaalala sa kanya na kahit na ang kanyang dating galit ay pagkukunwari lamang, hindi nangangahulugang peke ang lahat pagkatapos noon. Itinuro niya, halimbawa, ngayon. Habang papalapit silang dalawa, biglang nawala si Nightingale sa hamog, at sa sumunod na segundo, nakahiga na siya sa sofa, ninunguya ang tuyong isda at binigyan siya ng isang mapanuyang tingin. Si Roland, nagngangalit ang mga ngipin sa pagkabigo, ay tumayo, ngunit bago pa siya makapagsalita. Tumunog ang telepono, tawag ito mula kay Berev at iniulat niya na may dumating na bisita mula sa lumang kabisera ng hari at ang taong iyon ay nagpipilit na makita si Roland kahit ano paman. Nang tanungin ni Roland kung sino ito, ipinaliwanag ni Berev na si Master Karjan ito. Sinabi ni Roland na nalulunod na siya sa trabaho at iminungkahi niyang paalisin na lang si Master Karjan maliban kung lubha itong importante. Nagmamadaling iginiit ni Berev na kailangan niyang makipagkita, pagkatapos ay mabilis niyang ipinaliwanag ang lahat. Pagkatapos makinig, sa wakas ay nagpasya si Roland na mas mabuting makipagkita na lamang sa kanya. Pagkatapos ng pagpupulong, yumuko at umalis sina Karjan at ang kanyang kasama. Si Berev, na puno pa rin ng excitement, ay nagtanong kung bakit hindi agad tinanggap ni Roland ang kahilingan ni Karjan na sumali sa Starflower Troupe. Ipinaliwanag niya na si Karjan ay isang master na pinapangarap na kunin ng ibang mga grupo, at idinagdag na ang pagkakaroon niya ay gagawing hindi mapag-aalinlanganan ang Starflower Troupe bilang numero 1 sa kaharian. Ikinatwiran ni Berev na kahit na walang alam si Karjan tungkol sa Magic Shadow, ang kanyang pangalan pa lamang ay maaaring makaakit ng maraming talentadong aktor. Tinanong siya ni Roland kung narinig na ba niya na kung gaano kadali ang isang bagay na makuha. Mas hindi ito pinahahalagahan ng mga tao. Tumigil si Berev, nagtataka kung sino ang nagsabi nito, at casual na sumagot si Roland na siya mismo. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Roland na si Karjan ay naakit na ng Magic Shadow. Kaya walang tunay na panganib na umalis siya sa Neverwinter. Dahil yun ang kaso, ang pagbibigay sa kanya ng mahigpit na pagtatasa sa halip na direktang imbitasyon ay mag-iiwan ng mas malakas na impresyon at maaaring maging dahilan pa para magpasalamat si Karjan sa pagkakataon. Sa kabilang banda, kung inisip ni Karjan na ang lahat ay ibinigay sa kanya. Sa isang pilak na plato,
Iba ang magiging pakiramdam ng buong relasyon. Nang marinig ito, tinitigan ni Berev si Roland ng may paghanga. Idinagdag ni Roland na si May ay estudyante lamang kapag kaharap si Karjan. Ikinatwiran niya na kung sumali ang isang master tulad ni Karjan, maaari pa ba nilang tawagin itong Starflower? Sumang-ayon si Roland na payagang lumahok si Karjan sa proyekto ng Magic Shadow ngunit ayaw niya na opisyal siyang sumali sa grupo. Ang pagkakaroon ng isang tulad ni Karjan na nagtatrabaho sa paligid nila ay natural na lilikha ng ilang malusog na presyon mula sa labas. Sa wakas ay naunawaan ni Berev, bagamat nag-aalala pa rin siya tungkol sa misyon sa Wolfheart. Iwinagayway ito ni Roland. Sinabing sariling desisyon ni Karjan ang pumunta roon, bukod dito, tunay siyang interesado na makita kung anong uri ng pagtatanghal ang maaaring buuin ng isang lalaking tulad ni Karjan sa ilalim ng mga ganitong kalagayan. Bago pa makapag-isip ng iba si Berev, ipinaalala ni Roland sa kanya na kung mayroon siyang oras na mag-alala. Tungkol sa iba, marahil ay dapat muna niyang tapusin ang mga statistical report na ipinagkatiwala sa kanya. Agad na umayos si Berev, bumigay ng mabilis na pagyuko, at kumari pa ng takbo palabas ng silid. Pagkatapos noon, lumitaw si Nightingale sa likod ni Roland, pabirong tinawag siyang kanyang kamahalan Wimbledon. Nang aasar na nagsisimula na siyang magmukhang tunay na hari, humajijek si Roland at sinabing hindi na kailangan ng pormalidad ni Nightingale sa pagitan nila. Ngunit bamantong hininga si Nightingale at nangatwira na minsan, ang pagpapanatili ng kaunting distansya ay maaaring mas mabuti. Lumapit siya at bamulong sa kanyang tainga na kung gaano kadali makuha ang isang bagay, ganoon din ito hindi pinapahalagahan. Nagbiro siya na kailangan na niyang mag-ingat mula ngayon at huwag masyadong maging mabait sa kanya. Iniisip pa nga niya na marahil dapat din niyang paalalahanan si Anna na tiyaking walang sinuman dito ang magmamalaki ng labis. Mabilis na sinubukang linawin ni Roland na ang mga tao sa Magic Shadow ay dalawang magkaibang bagay. At saka, ang linyang iyon tungkol sa madaling bagay na hindi pinahahalagahan ay hindi naman talaga sa kanya. Ngunit hindi kumbinsido si Nightingale at itinuro niya na bagamat itinatanggi niya, sa kaibuturan ay malinaw siyang sumasang-ayon, at idinagdag niya na gamit ang kanyang kakayahan, masasabi niyang mayroon mga 55% na posibilidad na nagsasabi siya ng totoo. Nang marinig iyon, hindi maiwasan ni Roland na isipin kung ang kakayahan ni Nightingale na tuklasin ang kasinungalingan ay humusay na ng labis na kayanan niyang kalkulahin ito hanggang sa mga decimal point. Nagtataka, tinanong niya kung ginamit ba talaga nito ang kanyang kapangyarihan ngayon lang. Humagalpak ng tawa si Nightingale, inamin na nahuli siya. Gayunpaman, idinagdag niya, sarili niyang bibig ang nagsabi nito, at nagtataka siya kung ang ibang mga kapatid na babae ay magsisimulang makaramdam na parang sila ay binabaliwala. Kung maririnig din nila iyon. Itinaas ni Roland ang 5 daliri, nag-aalok ng 5 bote ng inuming chaos bilang isang kasunduan sa kapayapaan. Agad na tumutol si Nightingale na sinasabing gusto niya ng 10 at lahat ay iba't ibang lasa. Nangatwiran si Roland na magmumukhang kainahinala iyon, pagkatapos ay tinanong siya ni Nightingale kung kainahinala sa ano. Ipinaliwanag ni Roland na maaaring mukhang hindi patas sa iba. Ngunit lumapit lang si Nightingale sa kanyang tainga, marahang ipinaalala sa kanya na kung gusto niyang itago ang isang bagay, walang sinuman ang makakatuklas nito. Pakiramdam ni Roland ay nasukol siya, itinaas niya ang kanyang huling alok sa 8 bote. Nag-aalangan habang halos mabigkas niya na kung masyadong hindi madaling makuha, ngunit nagpasya siyang pag-isipan muna ito. Bago pa man magkasundo, tumunog muli ang telepono, si Berev din sa pagkakataong ito. Iniulat ni Berev na isa sa mga manggagawa na nagparehistro ng paglipat, ngunit ang benefactor ay isang mangkukulam. Itinuro ni Berev na ang pangalan ng manggagawa ay Snake Fong, isang dating pulubi sa distrito ng Tianggo, at ang mangkukulam na tinutukoy ay si Lady Paper. Sandaling nanahimik si Roland, nag-iisip. Nahihiyang iminungkahi ni Berev na baliwalain na lang ito dahil humiwalay na si Paper sa kanya. Ngunit agad na tinanggihan ni Roland ang ideyang iyon at ipinaliwanag na ang iniwan ni Paper ay ang kanyang buhay bilang isang pulubi, hindi ang mga taong dating nakakakilala sa kanya. Iginiit niya na walang sino man ang dapat husgahan batay sa kung sino sila noon at lahat ng kanilang ginawa ay upang tulungan ang mga tao na magbago. Nakatanaw sa malapit, tahimik na nakinig si Nightingale sa usapan, pagkatapos ay isang mahinang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha.
Habang dahan-dahan siyang tumatalikod, bumulong siya sa sarili ng napakahina na siya lamang ang makaririnig na si Roland ay tunay na isang dakilang hari. Ang eksena ay lumipat sa harapan, kung saan nakatayo ng tahimik ang mga hilera ng libingan sa loob ng isang kagubatan. Sa harapan, matatag na nakatayo si Axe, nagbibigay ng mabigat na pagpupugay sa mga mandirigmang nahulog sa pagtatanggol sa Istasyon 1. Ipinikit ng mga sundalo ang kanilang mga mata, nakayuko ang kanilang mga ulo, habang same time na idineklara ni Axe na ang mga matatapang na kaluluwang ito ay hindi kailanman umatras, kahit na humaharap sa mga walang awang kaaway dahil alam nila na sa likod nila ay nakatayo ang Grey Castle. Ipinahayag niya na hindi lamang sila ang espada ng kanyang kamahalan kundi pati na rin ang kalasag ng kaharian. Ang kanilang mga pangalan ay maaalala, at ang kanilang diwa ay dadalhin ng mga naiwan. Sa pagtatapos ng kanyang talumpati, sabay-sabay na itinaas ng mga sundalo ang kanilang mga kamay bilang pagpupugay sa mga nasawi. Samantala sa himpapawid, nakita ni Lightning ang inhinyero na nasa karamihan din. Pagkatapos ng seremonya, bumalik ang inhinyero sa tren, at sumunod si Lightning. Paglingon, agad siyang nakilala ng matanda. Ngumiti si Lightning at nagpakilala, pagkatapos ay humingi ng paumanhin ng mahina. Tumawa ang inhinyero at tiniyak sa kanya na hindi pa siya gaanong matanda para kailanganin ang aliw mula sa isang batang babae, nagbibirong ikahihiya lamang siya nito kung susubukan niya. Pagkatapos ay hinailan niya ang isang upuan para sa kanya at nag-alok na gumawa ng tsaa. Nang umupo siya, napansin niya ang isang resident card sa mesa. Bumalik ang inhinyero na may 2 tasa ng tsaa, iniabot ang isa sa kanya, at casual na nagtanong kung naroon siya sa seremonya kanina. Ipinaliwanag ni Lightning na lumipad lamang siya sa itaas at nauwi sa panunood ng ilang sandali. Tumango ang inhinyero, iminumungkahi na iyon ay magandang balita dahil nangangahulugan iyon na wala siyang nawalang malapit sa kanya. Habang humihigop ng tsaa si Lightning, maingat niyang binanggit ang tungkol sa kanyang anak. Lumaambot ang ekspresyon ng matanda habang ipinapaliwanag niya na ang pangalan ng kanyang anak ay Robert, ang ikatlong anak sa pamilya, na nahulog sa isang matinding labanan sa Artilleria. Binanggit niya na sinabi sa kanya ng kapitan na matapang na lumaban si Robert. Tahimik siyang nagmuni-muni na si Robert noon ang pinakamahiyain sa lahat ng kanyang mga anak. Idinagdag na si Robert ay isang batang lalaki na, kahit na binubuli sa mga minahan, ay hindi kailanman lalaban, uuwi lang at iiyak sa kanya. Nanatiling tahimik si Lightning, nakikinig lamang habang bumubuhos ang mga alaala ng matanda. Pagkaraan ng ilang sandali, tinanong ng inhinyero kung kakaiba ba sa kanya na parang hindi siya nasasaktan. Nag-alinlangan si Lightning, hindi sigurado kung paano tumugon, ngunit tiniyak sa kanya ng matanda na ayos lang. Ipinaliwanag niya na alam na niya noon pa man na darating ang araw na ito. Lahat ng 3 niyang anak, sa iba't ibang panahon, ay sinabi sa kanya ang parehong bagay, na gusto nilang protektahan ang Neverwinter, protektahan ang tahanang pinaghirapan nilang itayo. Sa huli, ngumiti siya at sinabing may utang pa nga siya ng pasasalamat sa kanya. Nagulat na kumurap si Lightning habang humihigop muli ng tsaa ang matanda at ipinaliwanag na kung hindi. Dahil sa kanyang napapanahong babala, mas malala pa sana ang pagkalugi ng kampo. Sa isang banda, nailigtas ni Lightning hindi lamang ang unang hukbo, kundi pati na rin ang kanyang natitirang anak. Hindi nagtagal, nang matapos ang kanilang tsaa, kumaway si Lightning at tumalikod para umalis. Ngunit nang sumulyap siya pabalik sa bagon ng tren, nakita niyang bumigay ang matanda, tinatakpan ang kanyang mukha ng isang kamay habang mahigpit na hinahawakan ang ID card sa kabilang kamay. Kalaunan, nang makauwi na si Lightning, sumugod si Maggie, tinatanong kung saan siya nanggaling at kung bakit siya nahuli ng labis. Pabirong pinaalalahanan siya ni Maggie na huwag kalimutan ang malaking kaganapan ngayong araw. Kumurap si Lightning, naguluhan ng ilang segundo bago masayang ipinahayag ni Maggie na ngayon na ang araw na lalabas si Lorca mula sa ospital. Nang walang pag-aalinlangan, biglang damapo si Maggie sa ulo ni Lightning, at silang dalawa ay mabilis na tumungo patungo sa medical center. Hindi nagtagal at natano na nila si Lorca. Mabilis na lumapag si Maggie sa kamay ni Lorca, magiliw siyang binati. Si Lorca, na halatang masayang makita sila, ay nagpaliwanag na talagang pinatagal ni Nana ang kanyang paggaling, inabot ito ng buong linggo. Nagbiro siya na kung naghintay pa sila ng mas matagal, maaaring gumaling na lang ang sugat ng mag-isa.
Pagkatapos ay ipinahayag ni Maggie na ang kahangahangang bilis ng paggaling ni Lorca ay kasing bilis ng kay Lord Ash mismo. Sa sumunod na segundo, biglang binuhat ni Lorca si Lightning sa ere sa pamamagitan ng baywang, na ikinagulat niya. Tumatawa, binanggit ni Lorca na narinig na niya ang lahat tungkol sa kanya mula kay Sylvie. Hinayla niya ito sa isang yakap, pinuri ang kanyang mga pagsisikap at iminungkahi na ito ang kapitan na palagi niyang pinaniniwalaan. Si Lightning, na halos pabulong ang boses, ay umamin na pakiramdam pa rin niya ay duwag siya. Ngunit naniniwala si Lorca na ang masabi ang gayong mga salita ng malakas ay malaking hakbang na pasulong. Tinanong niya kung hindi na ba nararamdaman ni Lightning ang pagnanais na tumakas. Napatingin si Lightning sa kanilang dalawa, pagkatapos ay dahan daw ang tumango ng bahagya. Samantala, si Maggie, na halatang walang kamalay-malay sa nangyayari, ay nagtanong kung ano ang kanilang pinag-uusapan. Bahagyang tumawa si Lorca at sinabi sa kanya na nag-uusap lamang sila tungkol sa isang pagdiriwang, ngayong gumaling na siya, oras na para magkaroon ng isang piging. Mabilis na binanggit ni Lightning na mayroon pa siyang tungkuling magpatrolya ngayong gabi. Ngunit tumawa lamang si Lorca, sinasabing hindi bale basta't ilabas ni Lightning ang kanyang bahagi ng inumin at idinagdag na sisiguraduhin nilang ubusin ang kanyang parte. Tutal, dagdag pa niya ng may pang-aasar, hindi ba't bahagi rin ng tungkulin ng isang kapitan ang magsakripisyo.